Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang bansa sa ilalim ng State of National Calamity matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas at bilang paghahanda sa pinsalang maidudulot ng inaasahang super typhoon. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillan. Because of the scope of shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang anunsyo matapos ang situational briefing sa pinsala ng Bagyong Tino kasama ang ilang miyembro ng gabinete sa headquarters ng Office of the Civil Defense sa Quezon City. Kinakailangan anya ang deklarasyon para mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. That gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Sa ilalim ng deklarasyon ng State of Calamity, patutupad din ng price freeze sa mga pangunahing bilihin para walang manamantala ng kalamidad. Tiniyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang relief efforts ng pamahalaan para sa mga biktima ng Bagyong Tino habang naghahanda sila sa pagdating ng mas malakas na Bagyong Uwan na inaasahang tatama sa Central at Northern Luzon. Sa press briefing sa Malacanang, inanunsyo ang release ng 760 million pesos na pondo para sa mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang pondong mula sa Office of the President ay layong tulungan ng mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang kanilang rehabilitation at relief efforts. Michelle Guillan para sa All TV News, Channel 2. Sumampa na sa mahigit 100 ang bilang ng mga nasawi sa Bagyong Tino habang nakamonitor na ngayon ang pag-asa sa paparating na Bagyong Uwan. Babala ng Weather Bureau, posibleng lumakas ito sa Super Typhoon category. Narito ang report. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw ang Bagyong Tino. Dakong alas 12:30, tinatahak na nito ang bansang Vietnam. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay wala nang nakataas na gale warning at banta ng storm surge o daluyong. Nakatutok na ngayon ang Weather Bureau sa pagbabantay sa bagyong may international name na Phuong Nguyen. Oras na pumasok ng PAR ay tatawagin itong Bagyong Uwan, bukas ng gabi o sa Sabado ng umaga. Huli itong namataan sa layong 1,645 kilometers, silangan ng Hilagang Silangang Mindanao, at tatahakin ang Northern Luzon na posibleng maglandfall sa Isabela o Aurora. Babala ng Pag-asa, posibleng umabot sa Super Typhoon category ang Bagyong Uwan. Kung mapapansin natin, malaki po yung kaulapan na associated o sakop nitong tropical storm na magiging si Uwan. Pero habang papalakas po ito, bahagya po naliliit yan at mag-merge habang papalakas siya at marireach niya o aabot ito ng typhoon category bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility via Friday night or Saturday morning. At pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility ay mas magi-intensify pa ito into super typhoon. Ito po yung ating forecast track. Pinapayuhan ng publiko sa banta ng matataas na alon at daluyong lalo na sa mga baybayin. Sa ngayon, ang amihan o northeast monsoon ang nakakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa, partikular sa Batanes at Hilagang Luzon. Samantala, sumampa na sa 114 ang bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Tino. Pinakamarami sa Cebu sa 71 at 30 sa Negros Provinces. 72 naman ang nawawala.
Sa huling landfall ng Bagyong Tino sa probinsya ng Palawan bago lumabas ng PAR, dilubyo ang iniwan nito sa mga residente. Lubog sa putik ang bayan ng Rojas at nakapagtala rin ng landslide. Sa video naman ng netizen na si Juvie de Cayman, bakas din ang mga nasirang kabahayan at nagtumbahang mga poste at puno sa El Nido, Palawan. Ngayong araw, inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan ang state of calamity, kung saan mahigit 97,000 individuals ang mga nasa evacuation centers sa lalawigan. Sa iba pang mabibilis na balita, BIR nagsampa ng kasong kriminal sa 3 dating opisyal ng DPWH na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Agarang clearing at declogging operations iniutos ni DPWH Secretary Vince Dizon sa probinsya ng Cebu. At Team Kramer super proud sa naiuwing medalya ng anak na si Kendra sa isang swimming competition sa Thailand. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To!